Hi, kumusta kayo? Kumusta kayo po? Good morning, good afternoon, and good evening. Ito po si Nico Fabian dito po sa programa or sa page ko po, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today, Monday po, and February 3 na. And marami tayong mga issue that we are going to discuss dito po sa programa, especially tungkol po sa, sabihin natin, ang mga issues dyan sa Pilipinas. Sana lang po hindi kayo nagsawa mag-join sa programa po. Itong Nick Talk, The Real Talk with Nico, dahil po you will be able to know what is ang mga latest updates regarding ang mga activities or political scenario, ang mga problema dyan sa Pilipinas. To mga kaibigan ko, mga kababayan ko, Filipino kababayan ko dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, and of course mga Malaysian friends, and of course ang mga friends, relatives, and kababayan ko dyan po sa Pilipinas, as well as ang mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo. I would like to say, stick lang po kayo sa page ko po ngayon dahil we will talk about what will happen. Anong mga scheduled activities bukas. Medyo mainit na ito po, no? Itong topic regarding ang TRICOM first hearing po to be conducted tomorrow dyan sa Kongreso, dyan sa Pilipinas, no? Ang House of Representatives. Now, yes, diretso tayo po sa issue natin na tungkol itong fake news issue, which ang Kongreso decided to come up with sabihin tayo, TRICOM committee po, no? TRICOM committee, and they will be investigating or hearing or trying to, sabi nila, regulate daw po, no? To come up with a regulation to ensure that there won't be any fake news dyan sa Pilipinas regarding ang mga activities ng Kongreso, ang activities ng gobyerno for the sake of the general public, for the sake of the Filipinos. So, sige po, today I'm going to share you with some video clips, no? Regarding itong issue, and of course yesterday or kagabi medyo I slept a little bit late, no? Because I was monitoring, I was watching itong online program or meeting ng mga vloggers, hindi lang sa Pilipinas, no? Also bloggers are coming from outside the Philippines, no? Sa Amerika, kung saan-saan pa rin po, no? And they were discussing about the meeting that will be held tomorrow, February 4th, ang by TRICOM. TRICOM ito po, TRICOM committee hearing or investigation regarding ang fake news sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So, I managed to get some video clippings, and I'm going to share these video clippings sa inyo ngayon po sa programa natin. February 3rd na tayo po ngayon, and it's a beautiful Monday morning. Monday morning, start of another brand new working week tayo po. I hope we are starting the week in a very good spirit and do our best. Ito mga government servants natin, mga private workers natin po sa mga diferente establishment dyan sa Pilipinas or dito po, dito din sa Malaysia and other parts in the world. Let's give our level best in terms of working performance to our employers or to our bosses po, no? Okay, let's start with this issue. Huwag na tayo, marami pang no? Pasikot-sikot, diretso na po tayo sa issue. Roughly po, I was made to understand that some 40 social media personalities have been invited to the first congressional probe set for Tuesday or bukas ito po, dyan sa Manila, into the rampant spread of disinformation and alleged malicious content in the country or dyan po sa Pilipinas, particularly targeting House lawmakers. The hearing, which will be conducted by the House Tri-Committee, comprising of the Committees on Public Order and Safety, Public Information,
and Information and Communications Technology. And it is aimed to scrutinize how to combat the spirit or the spread of false information in the digital age, assessing its impact on public perceptions and national security po. Filipinos have the right to know the truth. We must protect them against our fellow Filipinos who spread misinformation that causes fear and division in our society. Sabi po ang congressman natin dyan sa Kongreso po, Santa Rosa Representative Dan Fernandez, who is chairing ang House Committee on Public Order and Safety, who is set to spearhead the TRICOM hearing bukas po. The 40 invited social media personalities includes Malu Tigia, Jose Yamang Sonza, Crisette Loretta Chu, Mark Anthony Lopez, Alan Troy Sas, Rogando Sasot, MJ Kiambo, Reyes, Vivian Zapanta Rodriguez, and many more po, including ngayon si Banat Bay po, no? And of course, included din ang very vocal, aggressive, and very active talaga po, no? When it comes to exposing ang mga notisya po tungkol sa Pilipinas, and based siya po dyan sa, sabihin natin, sa United States, no? One of the states in America, and I'm referring to no other than ang famous blogger, si Mahardika Budgetera. And ang real name niya po is Madam Claire Eden Contreras. Contreras ba yan? So, 40 yun po sila. 40 yun po, no? I just imagine kung paano sila bukas dyan sa Kongreso, no? Ang dami po. And how long will it take ang hearing? Biro mo, 40 yun. And they will start siguro in the morning around 10 o'clock. And pagod na pagod tayo po to monitor yan. But let's see. Ano talaga ito? Is it necessary for them to, itong si representative, ang chairman ng TRICOM, to do this hearing, or baka ito na naman na po, no? They want to control ang social media dyan sa Pilipinas dahil po, we have seen for the past few months or even years pa po, no? Na binanatan talaga ang mga concerned na Filipino vloggers dyan sa Pilipinas, ito mga behaviors, mga issues, no? Regarding ang gobyerno dyan sa Pilipinas. And tumama talaga ang mga lawmakers natin po, especially those participating in the Quadcom hearing po, no? Hearing for the past few months na po. And karamihan ng mga netizens, no? They are not happy with how the Quadcom or the lawmakers are carrying out their duties or conducting itong congressional hearings po. And nakita natin po, I think everybody knows na naka-insulto, no? When they treat ang sabihin natin mga resource persons dyan sa hearing nila. And many are not happy, no? Many are not happy with how these lawmakers ang BICAM, ang Quadcom committee members are doing their investigation or hearing po, no? Or hearing. So, the panel also summoned representatives from, hindi lang po ang mga bloggers, but they also invited representatives from Google, Meta, Facebook, and ByteDance or TikTok, as well as officials from the National Bureau of Investigation or NBI and Philippine National Police or PNP and the Department of Justice or DOJ to discuss
regulatory challenges and enforcement mechanism against online information. The congressional inquiry seeks to identify loopholes in existing laws and policies governing digital platforms that enable disinformation peddlers, cyberbullying, and harmful content. Ito po ang news kahapon. Fernandez lamented that it is now high time to put an end to perpetrators exploiting digital platforms for political or financial gain by strengthening penalties by strengthening platform accountability, imposing stiffer penalties for repeat offenders, and improving the digital literacy programs to help the public critically evaluate the veracity of online content. Maganda po, no? How they put it, no? Maganda po. But are you curtailing ang freedom of the speech dyan sa Pilipinas po? May rights din tayo, ang mga Filipinos, mga bloggers din po, ang mga media, no? We have the right to say something, criticize the government, no? And kung sakali they overdo, no, their content or mga criticism nila po, and if it is below the belt, mayroon din tayo cyber law dyan sa Pilipinas, and for those offended, no, they can file libel cases against these bloggers or against the media po. Well protected din kayo. And of course, government officials should not be onion skin. Public kayo eh. You decided to join politics, and of course, you must accept criticism, be it good criticism or bad criticism. Siguro po, based on what we heard sa mga news and mga opinions and observations coming from our fellow countrymen, mga Filipinos dyan sa Pilipinas, and hindi lang dyan sa Pilipinas, dito din sa Malaysia and other parts, other countries in the world, mga Filipinos are saying na maganda ngayon, mayroon na social media, at least we can immediately sabihin natin know what is happening dyan sa Pilipinas. At hindi naman siguro mababa talaga ang mentality ng mga Filipinos, no? They won't be easily sabihin natin convince, no, ang mga criticism or opinions given by these bloggers or by our mainstream media po, no? We also, tayo mga viewers, mga readers, no? We also edit or judge also po and do our research kung itong particular news, whether this is credible, fake ba yun, or hindi, no? Ganun din, pagkamatadino din ang mga Pilipino po, no? But I don't know why itong si Dan Fernandez, no, wants that this thing, ang hearing to continue or ang investigation. Previously, Dan Fernandez alleged that these troll farms attacking lawmakers are being orchestrated and financed by a pogo boss. Allegation lang yun po. May ebidensya ba kayo? Whom he claimed was Duterte's former economic advisor, si Michael Yang. Michael Yang po. Remember, karamihan ng mga invited bloggers for tomorrow's hearing are Duterte's supporters, or those who support the leadership of former President Rodrigo Roa Duterte. Yang has been linked to various criminal activities, according to Fernandez, including illegal drug trafficking and pogos. He is also repeatedly one of the incorporators of Empire 999 Realty Corporation, a real estate firm that owned the warehouse of Mexico, Pampanga,
where 3 billion worth of Cebu was seized in September last year. The National Bureau of Investigation earlier warned that it would hesitate to file criminal charges against bloggers who incite sedition or cause excessive defamation without basis. Meanwhile, it encouraged public officials subjected to defamation to file cyber libel complaints against these bloggers. Ano niya po? That's the issue po na I want to touch today po. And as what I told you, last night, mayroon silang online meeting po. And I noticed that a lot, many viewers viewed ang online meeting o digital meeting ng mga bloggers, ng mga bloggers dyan sa Pilipinas and dyan po sa iba-ibang nasyon sa mundo po. And this time around, I'm going to show you ang video clips po, about hindi naman lahat, kasi mahaba talaga yun po, until midnight yun po. And I will just share with you some video clips that I recorded, mga 1 or 2 or 3 lang po. So at least you will just have the idea of what transpired during the meeting last night po among the Filipino bloggers po, based in the Philippines, and kung nasaan sila po, kung nasaan sila. So, nandito po, and I was made to understand, everybody were informed that ang online meeting was, mayroon tayong moderator doon po. Ang principal moderator was, of course, si Claire Eden Conteras, ang known as Maharlika Bojotera. Ang Maharlika vlogging niya po. And ang deputy niya or assistant moderator niya is no other than si Professor Ana Malindog Uy. Ana Malindog Uy po. And yes, I will be sharing with you itong sabihin natin mga comments nila po during the sabihin natin online meeting nila tungkol sa hearing ng TRICAM. Okay, to start with, siguro, I will show you itong statement ni Maharlika po, ni Maharlika. Let's listen to this. Statement ni Maharlika. Hold on, Statement ni Maharlika. We are looking at ito po. Let's listen. Hold on, excuse me. Hold on tayo po and let's see. Okay, sandali. So, sa mga nandito ngayon, like mga vloggers, huwag po kayong matakot. Hold on. Okay, let's listen to this. Ko sa mga nandito ngayon, like mga vloggers, huwag po kayong matakot at talagang ito lamang ay parang pagsubok nga na lalo tayong patibayin at makita ng taong bayan kung gaano tayo ginikipit ng bangag na administrasyon na ito sa pakikipagsabwatan ng Huwad Committee, ng Tridor Committee, kung ano man ang tawag sa kanila, sila ang tunay na mafia, traidor, taksil sa atin sa bayan. Tsaka kung mapapansin mo, nabasa ko rin yun, yung article sa Inquirer, Professor Ana. Yung mga pinatawag doon, halos lahat, sabi ko nga, 99.9% ay kritiko ni mga Junior. And also, PRRD supporters. So, kitang-kita mo na ang target is tayo. Actually, yung bago tayo nag-live, nag-vlog din ako, sabi ko nga, saan napunta yung Intel funds? Nitong mga gunggong na ito, naglagay sila ng pangalan doon na isa sa admin o admin ng katulad ng political witch boy, ang nilagay nila si Joe Smith Medina. Kilala ko tong taong to. Nasa Thailand yan, nananahimik.
Sabi ko nga, anong katangahan itong hubadero na Fernandez na ito na hindi ginagamit yung utak, yung intel funds na napakadali naman makita yung page transparency kung saan-saan located itong mga admin. May nakita ba sila na nasa Thailand ang isa sa administrator? Wala. Wala, kahit i-check nyo ngayon. And even before, hindi nila makikita yan kasi mga palangga, hindi ginagamit yung intel funds sa kabubuhan nila. Ngayon, inamin ko sa aking mga viewers na ako si Political Witch Boy. So, nakakatawa lang kasi talagang mga bobo, talagang nakikita mo talaga na hindi nila ginagawa yung, yung tama in terms of investigating this kind of kadyotahan nilang mga hearing na ito bago sila maglathala ng mga pangalan ng tao. So, 100% itong hearing na ito sa pagpapatawag sa ating mga vloggers, like, sabi ko nga, 99.9% ay Duterte supporters, ito po ay panggigipit, ito ay pagsusuppress, pananakot, at ang target nila ay i-contempt tayong lahat para wala na pong mag-criticize sa kanila. So yan, kaya wag po tayo matakot at naririnig naman tayo ng mga bruskong-brusko dyan at sabi ko nga, sana magkatotoo yung mga panaginip at nakikita ko sa Barako na lumipad yung julo ng mga, ng mga kalaban ng bayan. Yun lang muna. Okay, yan po ang statement ni Mahardika during the digital meeting carried out yesterday po or last night, no? And she is the principal moderator po during the meeting, digital meeting. And this time, I also want to share with you ang statement din po coming from her assistant, si Professor Ana Malindog Uy, who is also the second moderator during the meeting po, no? During the meeting. Let's listen to Professor Ana Malindog Uy. Wala. So, ibig sabihin, pwede niyang fight. Nag-message pa lang sa akin si Joe. Sabi niya, hindi naman ako yung political witch boy daw eh. So sabi ko, so ibig sabihin, pwede niyang file ng kaso tong mga to. Kasi parang yan eh, libelous yan eh, di ba? Hindi nila ginagawa ang due diligence nila sa mga pinagsusulat nila sa announcement nila. Ang dami-dami nilang pera, nauubos nga yung pera ng bayan, pero simpleng pag-double check lang ng mga pangalan at saka kung talagang sa kanila yung account, hindi pala nila magawa. At saka very obvious naman, this is like silencing. It's a way of tawag nito pananakot na para alam mo yun, matakot at huwag ka na magsalita kasi or else patawag ka sa congressional hearing. Nagkamali naman ata sila ng tinatakot kasi itong mga nasa listahan, I don't think matatakot yung mga yan. Yan, ikaw isa kayo natatakot sa atin. I don't think matatakot, Sus Maria Jose. Parang lalo pa nilang ginagalit ata yung mga to at saka yung taong bayan. Kasi alam naman ng mga taong bayan kung ano mga ginagawa nitong mga nasa listahan. Hindi naman yan, Diyos ko Lord, in any case. Okay, yun ang statement din po, no? Ni Professor Ana Malindog Uy. 40 yun po, 40 vloggers, but I don't think so everybody will attend, no? Because kagaya ni Mahardika is outside the country, no? And she will I don't think so she will go down and attend. So, pero kung pwede, ipapayag nila po, Representative or Chairman Dan Fernandez, sabi ni Mahardika, I'm more than willing to go for online. Tingnan natin. Then I'm going to tell, kung nasa sa mind ko, no? Regarding this issue. So we don't know. We don't know if they will allow this thing, Mahardika, to participate online na lang po, no? Nasa internet na lang. But we will see. We will see po. 40 of them. If, ano kaya ang desisyon ng mga miyembro ng TRICOM?
if this invited, sabihin natin, bloggers, no? 38 to 40 of them, no? If they will not, or they will ignore ang invitation po, are you going to cite them in contempt? Cite them in contempt or what? Kaya what you did to Attorney Roque. We will see po, no? And karamihan, I was noticed for the past few days when this news came out na na-establish ang TRICOM and will be inviting itong TRICOM to, or inviting ang mga bloggers. I saw sa mga bloggers program, some of the followers or supporters were saying, do not attend, baka you will be cited in contempt and you'll be put to jail. Kung that will happen, I don't know po. Do we have enough facilities dyan sa Kongreso po, no? Let's say 40, siguro maski 20 na lang po. I-cite in contempt ninyo po. May mga facilities, and don't tell me you will be putting them sa mga city jails po, no? Hindi sila criminal. Hindi sila criminal. But anyway, let's see. No? Let's see, and ganun po ang pulso ng mga Pilipinos po. Hindi lang dyan sa Pilipinas, ganito din po ang pulso namin dito sa Sabah, ang mga Filipinos po. And we will be closely monitoring talaga itong sitwasyon. Okay, before giving you itong comment ni Attorney Trixie Angeles, I will also show you, I will share with you also itong mga some comments or statement coming from other bloggers, no? Like for example, ito si Debbie Duque, Debbie Duque. Let's listen to her. Debbie Duque. Okay, blogger ito po, and let's see. Ano ba ito si Debbie mayroon, Okay, hold on. She was with the Duterte government before po, sa media department. And let's listen to her. Ang rule lang sa kanila, media, Meta, they all Hold on, have their own. Ngayon po, dati nagkaroon po ng issue yan na bakit ganon, may mga fact checkers sila, no, na minsan hindi natin alam talaga kung are they credible enough to be fact checkers, diba? At that time. But then one time, na ano natin yan, alam nyo ang Facebook, ang mga social media, ang Meta, they all have their own policy. Kumbaga, ang rule lang sa kanila is, you follow our policy, you follow our community standards, then walang problema. Hindi siya, and I asked, paano ho yan? Don't you apply the Philippine laws or whatsoever? Because, you know, you're here, you're doing your business here. Ang sinasabi nila, nung time na yun, I don't know kung nag-iba na, is that they are applying the international laws or international standards. So therefore, for whatever it is, ang community standards nila, as long as fina-follow po natin ang community standards ni Facebook, okay po yun. Walang problema, ginagamit natin siya. Simply, ang magpupulis doon ay ang social media or ang platform kung may offensive na or going beyond the community standards. And at the same time, syempre, kung merong threat sa security. Threat in a sense that terrorism or sabihin natin criminal acts that are being done on yan, nire-report po yan. And kina-qualify yan mismo ng social media. Kasi sila naman ang makakapagsabi kung, ay, ano ba to? Hindi ba magandang, fake news ba to o hindi? They're the ones who qualify. Kung fake news yan, tatanggalin nila. Kung hindi fake news yan, di tuloy. Diba? Okay, yun po ang boses, ang statement ni blogger Debbie Duque. And one more, isa pa. I will share with you. Isang comment, reaction ng isang blogger po. And I'm referring to blogger si Cado, Sir Cado. Nandito po. Let's listen to his idea. Hold on. Ako ay
Yes po. Yes po. Okay. Ako ay nalulungkot ngayon dahil Yes po. Yes po. okay, 77 years old na ako. Ako ay hindi ko nakala na sa tanang buhay ko sa ilalim ng republikang ito na ako. Ako ay makakaranas tayo ng ganito. Ko. At maraming dahilan kung bakit, and I can rattle so many things. Alam po ninyo, tama si Pebbles. Noong panahon ni Tatay Digong, abay binigyan pa ako ng programa sa Radyo Pilipinas. 2 oras, 3 oras po. 5, 6, 7, 5 to 7, tapos naging 4 to 7, ng umaga. At nakatulong po tayo sa pagiging number sa top, sa pagpunta ng Radyo Pilipinas sa top 7 sa rating. At akala ko, nung mag-meeting kami, nung boss ni Pebbles, na si Martin Andanal, akala ko yung offer was to serve as a mouthpiece for the administration, no? Yung parang foil, para mag-echo, para mag-PR. Nagulat ako dahil nung makausap ko sa Tatay Digong, ang instruction ko, sabi ko, ano ho ba ang boundaries nito? Ano ho ba ang parameters ng aking pag-broadcast? No? Well, sabi niya, anong parameters pinagsasabi mo? Sabi niya, binigyan ka na airtime, this will be a co-production, bahala ka kung ano sasabihin mo. But one thing na gusto kong pagtuunan mo ng pansin, I'm paraphrasing of course, no? Ay yung mga pagkukulang ng administrasyon ko. At tutukan mo mabuti ang mga cabinet members at matikusin mo ng gusto kung tatanga-tanga sila at kung anong pagkukulang nila. Of course, without saying na kung maganda naman ang ginagawa, di report mo din. In other words, here was a Secretary of Communications and the President of the country who was giving me blanket authority over a 2-3 hour program, prime time. Yun naman ang kailangan no? Yun naman ang kailangan, freedom of speech. If you did something, then accept if people, the media, social media, will give negative criticism. Dapat ganun yan po, no? During the time of Duterte, sabi ni Cado, na, he was so surprised na he thought he will be the mouthpiece of the government, but sabi sa kanya si Duterte, si Digong, na, sa'yo yan, depende yan sa'yo, If you think ang mga kabinete ko, they are doing something wrong, then criticize them. If they do something good, then praise them. Yun po. But ano ba ito intention ngayon ng TRICAM? Is it because, they were being bashed, no? By many, especially mga vloggers po, no? Mga vloggers, for their behavior in carrying out their duties or their responsibilities during the Quadcom hearing. Ngayon nasaktan sila. Ano ba ito? Revenge ba ito or what? That's ang sentimiento, ang pulso ng karamihan ng mga Pilipino po. No?
I'm just passing the same sentiments sa inyo po, ang mga sentimento ng mga netizens, no? And sana po we will accept it. But anyway, there's nothing wrong also. Sana in good faith ang TRICAM, in good faith sila po, no? In trying to sit down with the bloggers, with the mainstream media, and see how we can further improve ang dissemination of information, genuine information to the public. Because po, if we have misinformation po, mahirap talaga mag-level up ang Pilipinas in terms of security, in terms of economy, and in terms of political stabilities. Ganun yun po. No? So, okay, let's move on. This time around, I will share with you ang sabihin natin ang statement. Statement ni Attorney Trixie Angeles regarding itong issue which she spoke last night po during the digital meeting ng mga bloggers. Let's listen to her and kayo na balang maghusga. Whether tama ba mga statements, mga ideas na share si Atty. Trixie Angeles or ano po, or ano. Kayo na bahala. And okay, saan na yun, Let's listen to this carefully. You hold on. Okay, sandali po. We'll make it very, sabihin natin, clear talaga sa inyo. And sige lang po, we will see kung kaya ba natin ito. Okay? Ikaw na po bahala. Magpo-toilet ko na ako. Sorry. Mabilis lang to kasi lumabas ako sa meeting. Gayun pa man, mahalaga yung ating talakayan. The floor po. Ikaw na po bahala. Ay, okay na ba ako? Na-unmute na ako? Okay na. Okay, sige. Maraming salamat for that introduction. Mahalaga po ang tatalakayin natin ngayon dahil sa mga pangyayari natin. May konteksto ang pananawag ang pagtawag ng Kongreso sa mga vloggers at dahil tinitesting nito ang limits ng ating freedom of speech. Ngayon, ito yung pagkakaiba. Dahil bago ang media, na nitong social media, in the last 10 years, malaki ang strides niya at malaki na itutulong sa lipunan. Alam natin na ang freedom of speech, isa ito sa greatest freedoms, not simply because mayroon tayong pagkakataon na i-check ang ating gobyerno, ngunit it also acts as a safety or pressure valve ng lipunan. Kung hindi tayo nakakapagsalita, ang daming mga nangyayari, may mga disasters or natural or man-made. Katulad ng some people will argue na itong gobyerno natin is a natural disaster. Dahil sa sunod-sunod na mga pagkakamali, sunod-sunod na na mga polisiya that have not helped the Filipino people. So, ang freedom of speech allows people to express themselves at sa gayon, diba, hindi natin kinukulog ito at hindi rin nagkakaroon ng sabog katulad ng mga revolusyon and gera and so on. Ito ay isang paraan that allows the people to cope with changes. Gayon pa man, ang tingin ng ating mga ilang opisyales, ang nakikita natin is periodically, kailangan ipaalala natin sa ating mga opisyales na ang freedom of speech ay tinalaga ng ating Korte Suprema as one of the greatest freedoms sa isang demokrasya. Dito pumapatak ang lahat. Ang karapatan natin magsalita at magpahayag, pumupunta yan dun sa ating pagpili ng ating leaders. May larangan ng free speech pagdating sa eleksyon. Kaya ang Korte Suprema, tinitignan nila yung mga things like ano ang advertising na inaalaw, ano yung mga expressions ng mga individual na hindi mga kandidato na maaaring sabihin. So, sinabi rin ng Korte Suprema na isa dun sa pinakamalaking expression ng ordinaryong mamamayan ay yung kanilang pagpupuna sa sa liderato. Jawapan saya sebagai seorang doktor kepada para ibu dan bapa
Ito po ay yung primary purpose ng freedom of speech para may panahon ay para pagkakataon na i-check natin yung mga opisyalis natin. Kaya hesitant ang hukuman na i-allow na i-abridge ito. So, dahil mahalaga ang freedom of speech, nakalagay sa ating saligang batas, no law shall be passed abridging the freedom of speech. Sinabi pa ng Korte Suprema further on doon sa Chavez versus Gonzales na mayroong mga speech na talagang ina-allow natin na i-check. Ina-allow natin na pwedeng i-regulate. So, kaya mayroon tayong batas against inciting to sedition, false publications, inciting to terrorism, rebellion, war, ganyan. Kasi may nakikita tayong damage na parating na very critical yung possibility of damage na yon. Libel, pinaparusahan yan dahil na may actual damage doon sa reputasyon ng isang tao. Ngunit, yung pag-criticize ng mga public figures, lalong-lalo na ang ating mga opisyales, tinatalaga yan na protected speech. Kailangan pinoprotektahan ang ordinaryong mamamayan na nagsasalita tungkol dun sa mga ginagawa o hindi ginagawa ng ating mga opisyales. Ito ay paraan para mas sumulong yung demokrasya at yung mga leaders natin will be doing their jobs. Kaya yan institutionalized. Sinabi pa ng Korte Suprema na kapag nagpo-propose ng mga content-related regulations, stricto ang hukuman para pag tinitignan nila ito, kung ito ay naaayon sa ating saligang batas. Kung mayroon bang danger kung i-allow natin yung ganong klaseng speech. So, ang stricting standards ng Korte Suprema and in many instances napapagalitan o nasa-strike down ang mga proposals that limit freedom of speech. Lalong-lalo na pag gagawa kayo ng content-related na regulation. So, noong panahon na Presidente si Gloria Arroyo, nag-announce ang kanyang Department of Justice Secretary na kapag mayroong nagtugtog ng Hello Garci na tape, automatic makakasuhan ng wiretapping. Strike down yan ng Korte Suprema. At sinabi nila na ito ay pagre-regulate ng content, ng expression. At ang tawag dito ay prior restraint. Pinatitigil niyo yung mga tao na gumamit ng tape na yon as their expression at binubusalan mo sila. Walang dahilan na nakikita ang Korte Suprema na payagan yung ganong ka-vague na direktiba. Pag tinugtog niyo yung tape, mababakasuhan kayo ng wiretapping. Ibig sabihin, hindi sila gumawa ng rule, hindi sila gumawa ng batas, nag-announce lang sila, NBI, i-prosecute ninyo yung mga nagtutugtog ng tape na yan. So dito, mahahango natin itong ginagawa ng Kongreso sa mga vloggers. Nagpapatawag ng vloggers after the congressman had spoken very clearly about narco-vloggers, pogo-vloggers, fake news purveyors, pseudo-journalists, pseudo-political analysts. Teka, vlogger lang po kami. Nagsasalita, nagpapahayag ng aming saloobin. Whether you consider that political analysis or not is of no moment. Nagsasalita kami and there is no grave danger of anything except your hurt feelings. Nasasaktan sila. Kasi nung nag-umpisa yan, bago nila naisip na magpatawag ng mga vloggers, ang pinag-uusapan nila is these vloggers are maligning the Quadcom. So nakikita natin yung natural progression, saan ba nanggaling itong pag-iimbestiga na ito. Nanggaling yan doon sa mga nababasa ng mga pahayag ng ilang mga nasa social media na nagagalit kapag nakikita na nababalahura o nalalapastangan ang karapatan ng mga resource persons. Paano ka ba naman hindi maaantig ang damdamin? Nakita natin na si dating Pangulong Duterte, minsan halos bastusin na siya doon sa pagsasalita ng ilang mga kongresista. Nakalimutan yata nila na mahal itong taong ito. Natural magre-react ang mga netizens. Nakita na ilang beses tinawag si VP Inday Sara. In other occasions, hindi siya pinapansin, hindi siya tinatanungan. Sa ibang occasions,
pinipilit siyang sumagot in a certain way. At tuloy-tuloy din yung kanilang paggawa ng insinuations tungkol sa kanyang reputasyon, sa kanyang leadership, sa kanyang paggamit ng public funds. Sino ang hindi magagamit? Yung mga posts na reaction dyan, ito ba ang nakakasakit sa damdamin nila? Kung nagpo-post ang isang tao tungkol sa tama o mali na paggawa ng trabaho ng isang public official, covered ito by protected speech. So itong pag-iimbestiga sa mga vloggers ay paglalapastangan doon sa malinaw na constitutional provision na no law shall be passed abridging the freedom of speech. Sabi ni Congressman Barbers, ano sabi ni Congressman Barbers? We want a regulatory framework. We want discipline in social media. That is the tradition now. That is the textbook definition of prior restraint. Gusto mo, ipulis mo kung anong sasabihin ng mga tao. Ngayon, sinasabi nila, minumura yung mga congressman. Kung sa tingin nila, obscene yung pagmumura na yan, o libelous yung pagmumura na yan, maaari silang mag-file ng kaso ng libel. Ano ngayon ang purpose ng pagdidinig na ito? Kung gagawa sila ng regulatory framework na yan, unconstitutional yan because it is content-related. Nagdi-decide kayo kung anong sasabihin ng mga netizens. Kung ito ay, kung hindi naman sila gagawa ng batas, what is the point in calling the vloggers? Isa pa, suspicious ang timing. Isipin ninyo, magpapadinig sila, magko-conduct sila ng inquiry in aid of legislation, wala nang oras para gumawa ng batas. Pero, padating na ang eleksyon. Ngayon, kung ma-contempt, kung sa tingin nila, ayaw nila yung sasabihin ng mga vloggers, anong gagawin nila? Isa-cite nila in contempt? Isa-sideline nila? Saktong-sakto, mag-i-eleksyon. Hindi makakapagsalita ang mga vloggers for or against any of their candidates. So, nakikita natin, textbook din ito na may pinipigilan itong mga kongresista sa mga pagsasalita. Bukod pa dyan, syempre may konting panakot. Alam na natin ang history. Nag-start yan sa they are maligning the Quadcom. Napanood natin ang Quadcom. Nakita natin kung sino yung mga dinidetain nila. The likes of Colonel Grijaldo, sina Director Wilkins, kahit ibang mga tao na nakita naman natin, teka muna, contemptuous behavior ba yan? At naging subject sila ng ilang mga sinabi natin on social media o sinabi ng ibang mga vloggers sa social media. So nakikita din natin na ano ito? Payback? Ito ba ay papagalitan nila ang mga vloggers for something that they had said? Hindi ba para kang nagpaparusa ng mga tao na naglabas lamang ng saloobin? Again, textbook, denial ng freedom of speech. Parang pinaparusahan mo, wala nang pangbatas. Kung gusto nilang maparusahan dahil may paglalabag ng batas, ano yung sabi ni FPRD? If you have the evidence, go ahead and file your case. I am not a Filipino for nothing. So gayon din ang tingin ko sa nangyayari ngayon. Mayroon silang nakikitang ayaw nila. Ginagawa ito ng mga vloggers. May sinasabi na ayaw nila sa mga vloggers. Calling for a hearing, calling for the creation of a law that is unconstitutional, may nakikita tayong ibang intent dito. The intent is, habang ginagawa nila o habang dinidinig ang kaso, meron silang paraan para mapatahimik yung mga tao na ayaw nila yung salita. And so, Okay, well, thank you very much. Ang clarification, explanation ni Tony Trixie Angeles, na? Sa palagay ninyo po, you think may puntos ba yan? Totoo ba yan sinasabi ni Tony Trixie Angeles? For me, para sa akin po, my own opinion, I would say na maraming puntos siya dyan po sa statement niya po. And I agree. Being sabihin natin na nasa media ako po, no? Traditional media, and at the same time, I'm doing some blogging now po, no? I don't think so. It's, parang may question po itong agenda
the reasoning of TRICOM in doing this investigation po, no? But anyway, let's wait and see bukas, no? Kung ano talaga ang purpose nila po, no? For conducting itong investigation, which they've been saying na this will protect ang mga fake news dyan po sa Pilipinas, no? When it comes to mga activities ng gobyerno po, no? But I also believe that mayroon agenda po talaga. And let's see. And tingnan natin po bukas hanggang anong oras yun po matapos ang TRICOM investigation nila, dahil po 40 at 38 or 40 bloggers were invited, no, to come to the hearing or investigation dyan sa Manila bukas February 4. And I will make sure that I'm going to monitor itong hearing nila, and of course I will make sure that mga followers ko po dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, you will properly updated. So whatever comments or ano po, bahala na kayo po. If you think it's worthwhile sharing it with me, then please share it sa comment section ko po, and I will see if I also believe that it is worthwhile bringing up sa next episode ko po ang mga comments niyo po, then I'll do that. So hanggang dito na lang, si Nico Fabian once again would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Take care of ourselves and make full use of this working day which we are starting, or working week which we are starting today. With this, see you tomorrow. Bye.